Kamusta na tayo? Ha? Malapit na natin matapos, no? I mean, ngayon na pala natin matatapos ang, Book of Philippians. Pero bago natin tapusin yung Book of Philippians, kakakita ko lang na yung sa Book of Revelation pala, dito sa Revelation chapter 10, verse 9, may kapareho siyang verse dito sa Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 3 verse 3. So basahin natin yung Ezekiel chapter 3 verse 3, no? And he said to me, Son of man, feed your belly and fill your stomach with this scroll that I give you. So I ate, and it was in my mouth like honey in sweetness. Sa Ezekiel, sa Old Testament. Dito naman sa New Testament, dito sa Book of Revelation. So I went to the angel and said to him, Give me the little book. And he said to me, Take it and eat it. It will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. So, magkapareho na prophetic book ang Ezekiel at ang Book of Revelation. Si Ezekiel, prophet siya. Tapos ang nagsulat ng Book of Revelation ay si John the Beloved or John the Evangelist ang nagsulat nitong Book of Revelation. Kasi habang kasama ni, alam naman natin na hindi nakapag-aral lang madami, si John kumpara kay Paul. Pero dahil kasama ni John, dahil apostle siya, si Jesus Christ, so si Jesus Christ, tinuturuan niya yung mga apostles niya ng Old Testament. Kaya, nung nag-prophesy si John, na sinulat niya dito sa Book of Revelation, ipinaalala sa kanya ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ ito. Take it and eat it, it will make your stomach bitter, and it will be as sweet as honey in your mouth. So, ano yung binabanggit ba na scroll dito? Dito sa Old Testament, dito sa Ezekiel chapter 3 verse 3, at saka dito sa Revelation chapter 10 verse 9. Yung scroll dito or little book, ito yung mga prophetic book, like the Book of Revelation and the Book of Ezekiel. Dahil mga prophecy ito. Ito yung mga mangyayari. Kaya naman sinasabi na take dito sa Book of Revelation na take it and eat it, it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. Kasi yung prophecy, yung pag nasa bibig, pag may in-share sa iyo ang Word of God, matamis, no? Katanggap-tanggap. Pero, magiging bitter na yan pag nasa stomach yan. Kasi pag process na ng pagkatao mo yung Word of God. Kasi, makikita mo yung mga maling gawain. Kaya bitter na sa stomach, metaphor yon, okay? Di ba yung ampalaya, bitter yon, yung hindi mo matanggap na hindi mo malunok dahil sa pait. So, ganun din ang prophecy. Kasi maraming mahihirapan in the last days. Maraming mga trials and tribulations. Kaya yun ang sinasabi dito sa Book of Revelation chapter 10 verse 9. Na ganun din, dito naman sa Ezekiel chapter 3 verse 3, yung prophecy naman dito is sweet as honey. Hindi pa to binabanggit yung bitter sa bibig. Sa stomach, hindi pa bitter. Kundi sa bibig, sweet lang, matamis lang. Pero hindi pa binabanggit na bitter siya pag nasa stomach na. Pero dito sa Book of Revelation, binabanggit na bitter na pag nasa stomach na. Kasi dito sa Book of Revelation, yung pagdating na ni Jesus Christ ang binabanggit dito na malapit na. Kasi dito sa Book of Ezekiel, syempre medyo malayo pa, no? Pero nung dumating na si Jesus Christ, nandito na. It will be bitter in your stomach, but in your mouth, it is as sweet as honey. Okay, naintindihan ba ninyo? Kahit ngayon, pag share mo yung Word of God sa mga tao,
parang madali lang i-share or maraming mga nag-a-agree sa'yo, minsan may mga hindi uma-agree. Pero yung mga tao, habang pinaprocess nila yon, parang what you've seen cannot be unseen. So pag nalaman mo na yung katotohanan, hindi mo na maialis yung katotohanan, nandun na. Mahirap nang maiprocess ng puso at isip natin yung katotohanan. Napakalalim mag-isip ni Almighty Father, no? Ang lalim ng ibig sabihin. Pero yung utak natin, kasi hindi gaya ng utak ni Almighty Father, hindi gaya ng pag-iisip ni Almighty Father. Yung karunungan sa atin, akala natin matalino na tayo, pero yung karunungan natin, yung katalinuhan natin, ay kamangmangan kay Almighty Father yon. Kaya yung mga pinapaintindi niya sa atin dito sa Bible, maliit pa, kulang pa ang pagkakaintindi natin, kasi mas malawak pa ang pag-iisip ni Almighty Father. So anong gagawin natin? Magtitiwala tayo kay Almighty Father. Kasi pinagtitiwalaan niya tayo eh. Unti-unti niya sa ating pinapaintindi ang Bible. Yung mga sinasalita niya dito sa Bible, unti-unti niya sa ating pinapaintindi. Kasi pag biglaan niyang isabi sa atin, hindi natin maiintindihan lalo. Kaya unti-unti niyang pinapaintindi. Kaya yung little book, ito yung book o mga prophetic books. Yung pagdating ni Jesus Christ. Kaya sabi, di ba, i-share sa mga tao. Ito, di ba, nakalagay dito. Sa succeeding verse ng Revelation chapter 10, verse 9, succeeding chapter, yung sa verse 10, ano? Then I took the little book out of the angel's hand and ate it. And it was as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter. And he said to me, you must prophesy again about many peoples, nations, tongues, and kings. So, lahat ng tao, i-prophesy mo ang sinasabi dito na prophecy ni John. Ngayon, dito naman sa prophecy naman ni Ezekiel, ang nakalagay naman dito, Son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them. Ipakalat mo rin ang salita ng Diyos. Yun ang utos dito sa Ezekiel. Nakapareho rin ang utos sa Book of Revelation. Dahil sa pagdating ni Jesus Christ, kaya kailangan ipakalat ang salita ni Almighty Father. Para malaman ng tao. Para walang magsasabi na hindi kami na-inform, walang dahilan ng mga tao na hindi sila sinabihan. Kasi may mga lulusot, no? Hindi namin alam yan, wala kaming alam, hindi kami na-inform. Hindi pwedeng hindi kayo na-inform. Kasi maraming mga prophets na ang ipinadala, marami ng mga nag-share ng word of God na ipinadala, missionary, mga nag-evangelize na pinadala. Pero may mga tao na nakasara yung puso at isipan nila, hindi nila maintindihan. At ayaw nilang intindihin kasi bitter sa stomach dahil maraming bagay kang aalisin sa buhay mo kung gusto mong sundin si Almighty Father. Malaking sakripisyo ang pagiging isang follower of Christ. Gaya ni Jesus Christ, nag-sacrifice siya. So yun ang path na tatahakin ng mga followers niya. Followers niya na gaya natin. Narrow yung path na dadaanan. Kaya, mahirap i-process, bitter sa stomach. Kailangan nating mag-suffer. Ganon ang mga Christians. Kaya ba natin? Mahirap, no? Si Paul din, nahihirapan din siya, pati si John. Pero ang ginagawa nila, lagi silang nagdadasal at kinakausap nila si Almighty Father para humingi ng kalakasan.
At yung mga nauna na sa atin, na mga followers ni Christ, na mga nagbigay ng buhay nila, na mga pinakain sa leon, na pinatay ng ibang mga tao dahil sa paniniwala nila kay Jesus Christ, ganon din ang pinagdaanan nila, no? Nahirapan din sila, kaya nga sila pinatay eh. Hindi nila dinedeny si Jesus Christ. Kahit buhay pa ang kapalit. Kaya nga bitter sa stomach. So, ganon din tayo. Kaya ba? So, tulong ni Almighty Father, kakayanin natin. Kasi mahina tayo. Mahina tayo. Pag taggutom lang, no, nag-aaway-away na. Kaya mahina talaga ang tao. Kailangan talaga natin ang Holy Spirit, si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Pag wala sila, wala tayo. Kung wala si Almighty Father tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit, wala ako rito. Hindi ko kayo binabasahan ng Bible. Kasi alam kong kailangan ko si Jesus Christ, Almighty Father, tsaka ang Holy Spirit. Mahina akong tao. Makasalanan ako, mahina akong tao, inaamin ko. Kaya kailangan ko ang kalakasan ni Jesus Christ, ni Almighty Father, at ng Holy Spirit. Para mapagtagumpayan natin ang mundo na to, para magkaroon tayo ng pagmamahal sa kapwa-tao, para magkaroon tayo ng joy, magkaroon tayo ng pasyensya, magkaroon tayo ng forbearance, self-control, yung mga fruits of the Spirit, the Holy Spirit. Ang kalakasan natin si Almighty Father. Dahil yung tatay natin malakas, sa kanya natin kukunin ang kalakasan natin. Di ba pag yung tatay niya dito sa lupa, kunyari lang, no, yung, kung may tatay kayo, o ano, hindi, malakas yung tatay ko, kaya ng tatay ko yan, o, iaharap ko sa inyo yung tatay ko. Di ba ganon? Halimbawa, may mga problema kayo na hindi nyo ma-resolve sa kumpanya ninyo. Yung kumpanya ninyo, nag-founded ng kumpanya ninyo is yung father mo. O, yung founder ang papakausap ko sa inyo, ayaw nyo sa akin maniwala. O, ito yung tatay ko, kausapin nyo, sa kanya ako kukuha ng go signal. Ganon. Isumbong lagi natin kay Almighty Father. Lagi nating hingin ang guidance ni Almighty Father. Ipapadala ni Almighty Father ang kanyang Holy Spirit para manahan sa atin. At saka si Jesus Christ ang naging example natin. Dahil nagtiwala siya kay Almighty Father, ganun din yung gagawin natin. Si Jesus Christ, ang ating Lord and Savior, the only mediator. Dito tayo mag-recap mo tayo sa Philippians chapter 3. So, dito sinasabi ni Paul, no, na kinalimutan na niya ang lahat. Yung lineage na tsaka yung kayamanan niya, dahil nga lahi siya ng Hebrew of Hebrews, lahi ni Benjamin, syempre malaki ang kanyang mga material gains dito sa mundo, pero kinalimutan na niya lahat yon para kay Jesus Christ. Kahit yung pinag-aralan niya, mataas ang pinag-aralan niya, na Pharisee siya, baliwala sa kanya yon. Ganon si Paul. Nung nakita na niya ang treasure, ang tunay na importante sa buhay natin, si Jesus Christ, nung makita niya yon, naging dark na lahat ng nasa paligid niya. Ang nakita na lang niya, si Jesus Christ, yung prize, yun ang ating premyo. Si Jesus Christ na makasama in heaven with the Almighty Father at saka ng mga saints. Pag sinasabi kong saints,
Yun yung mga martyrs, no? Hindi natin alam kung sino yung mga saints na yun, pero generalized yun, mga saints yun. Yung mga nagbigay ng buhay nila, na hindi nila mahal ang buhay nila dito sa lupa. Kaya sinasabing hindi nila mahal ang buhay nila dito sa lupa. Kasi hindi nila prioritize ang buhay nila dito na magpayaman or magpasikat or magpagaling. Ang priority nila, si Almighty Father at saka si Jesus Christ, ang Holy Spirit, na maipakalat ang salita ng Diyos. Yun ang priority nila. Kaya hindi nila mahal ang buhay nila. Hindi ibig sabihin na nagpakamatay sila dahil hindi nila mahal ang buhay. Hindi. Kundi yung pagtatrabaho nila para kay Almighty Father, todo-todo. Dahil sa pagmamahal nila kay Almighty Father, Jesus Christ at the Holy Spirit. Dito na tayo sa Philippians chapter 4, the last chapter of Philippians. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. Sabi ni Paul. So kayo, mga brothers and sisters, so ina-address niya, babae at lalaki dito, no? Brothers and sisters, ang ina-address niya rito. You whom I love, na mahal ko kayo, at namimiss ko kayo, kayo ang aking kaligayahan. Pinagmamalaki ko kayo, maging faithful kayo kay Almighty Father, maging malakas kayo sa tulong ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Patuloy kayong maging faithful. Patuloy kayong patuloy ninyong tahakin ang path na dinaanan ni Jesus Christ. Yun ang sinabi din ni Paul. Ito sa second verse. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. So dito, may binanggit siyang dalawang babae, si Euodia at saka si Syntyche. So babae ito. Ito, mga dalawang babae ito is kasama niya sa paglilingkod. Pag-share ng Word of God. Ngayon tong si Euodia at saka si Syntyche. Di ba nakalagay dito, to be of the same mind in the Lord. I plead, no? So, ibig sabihin na to, magkaiba ng isip si Syntyche at si Euodia. Meron silang rift, meron silang hindi pagkakaunawaan, meron silang they couldn't see eye to eye. Itong si Euodia at si Syntyche, magkaiba ang kanilang paniniwala. Pero followers sila ni Christ, pero may bagay sila na hindi pinagkakaunawaan. Kaya nakikiusap siya kay Euodia at saka kay Syntyche na maging iisa ang isip sa paglilingkod kay Almighty Father, kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Yes, and I ask you, my true companion, help these women, since they have contended at the side in the cause of the gospel, along with Clement, and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. So si Euodia at si Syntyche, nag-share siya pareho sila nag-share ng Word of God, kasama nila si Paul, kasama, pati na rin si Clement, sa binanggit dito, no? Kasi dito, who contended at my side in the cause of the gospel. So, pare-pareho silang nilingkod kay Jesus Christ. They served with Paul in telling the people the good news. So, pare-pareho silang nag-evangelize. So, pwede ang babae mag-share ng Word of God. Ang hindi lang pwede ang babae is yung maging leader ng organisasyon or maging isang pinaka-head ng organisasyon or congregation. Yun lang ang hindi pwede. Pero pwede mag-share ng Word of God kasi binanggit dito ni
Paul, si Euodia, at si Syntyche na nag-share ng Word of God. Kaya nga, di ba, sinabi rin ni Paul na yung mga babae, wag maging maayos dahil at maging tahimik lang sa loob ng gathering. Kasi nga, itong parehong babae ito, yung na mga babae kasi, nagpapagalingan yata tong si Euodia at saka si Syntyche. Kaya, di ba, dito sa isang bang chapter yon or isang bang book yon na hindi pwede maging leader ang mga babae. Kasi nga, itong example niya, si Euodia at saka si Syntyche, hindi nagkakasundo, nagkakaroon ng hidwaan. Ganun talaga mga babae, no? Mahirap maintindihan. Mahirap mga babae nga naman sa mga sitsitan siguro. Hindi tayo sure kung hindi pinagkakaintindihan itong si Euodia at si Syntyche. Pero gusto ni Paul na magkasundo si Euodia at itong si Syntyche. So, sinasabi to, whose names are in the book of life. Ibig sabihin, mga followers ni Christ to. So, ibig sabihin, tayo rin as followers of Christ, yung mga name natin, nasa book of life na. Alam niyo yung book of life, no? Yung, nandun na yung name natin sa listahan. So, ito bang si Iska, nandito na ba yung name niya sa book of life? O, ganon. Kaya tayo, mga followers ni Christ, alam ni Almighty Father ang bawat name natin. Matindi pa sa computer ang isip. Baliwala ang computer. Baliwala yan, computer. Si Almighty Father, powerful siya. Alam niya lahat, pati bilang ng buhok natin, no? Naglalagas ang buhok. Pag nalalagas ang buhok, nabawasan ang buhok si Iska. So, alam ni Almighty Father yung bilang ng buhok natin. Kahit yung totoong pagkatao natin, inside and out, alam ni Almighty Father ang future natin, ang past natin, ang generation natin. Alam niya yon kasi siya yung creator natin. Kaya, magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil yung name natin nasa book of life na. Kasi, follower tayo ni Jesus Christ. Dahil masasave lang tayo kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ kasi siya yung only mediator to the Almighty Father. Dito sa verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Magpakasaya tayo, mag-celebrate tayo sa pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Let your gentleness be evident to all. Ito sinasabi ni Paul, let your gentleness maging makita sa atin bilang isang follower ni Christ na maging kind tayo sa mga tao. Na maging humane tayo sa tao. Maging maayos ang pakikitungo natin sa mga tao. Makita yon. Let your gentleness be evident to all. Bakit? Because the Lord is near. Lagi tayo nakikita ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father. Kaya, kailangan makita sa atin yung light na galing kay Jesus Christ, na follower niya tayo. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, ito, sinasabi dito, huwag tayong mag-aalala. Do not be anxious. Huwag tayong mag-worry. Huwag tayong matakot sa kahit ano paman. Huwag matakot sa kahit ano paman about anything nakalagay. Kahit ano, huwag tayong matakot o mag-worry o mag-isip. Pero sa lahat ng pagkakataon, sa pamamagitan ng pag-pray at paghingi ng tulong kay Almighty Father ng may
pagpapasalamat, if mag-pray tayo kay Almighty Father, yung request natin sa Kanya. So nakita natin dito, nakalagay dito, may pagpapasalamat. Magpapasalamat tayo kay Almighty Father. So kahit may prayer tayo, may request tayo, kahit hindi pa man na ibibigay sa atin, magpasalamat na agad tayo kasi nakalagay with thanksgiving. Una yung thanksgiving, no? Tapos sa kahit sinunod yung present your requests to God. Sa kahit anong pagkakataon, anong sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagpe-pray or pananalangin, ng may pagpapasalamat, lahat ng mga request natin, isabi natin kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ano ibig sabihin nito? And the peace of God, at yung kapayapaan ni Almighty Father, yung peace of mind, pati yung puso natin, isipan, mapapunta sa atin. Yung transcend, ibig sabihin to, hindi maipaliwanag. And the peace of God, which transcends, na maibibigay sa atin, ng ang mag-iingat ng puso at isipan natin kay Jesus Christ. Para maging peaceful tayo, hindi na tayo mag-aalala, ang gagawin natin, magpe-pray tayo with thanksgiving. Para yung peace ni Almighty Father laging nasa sa atin at mapabantayan ang puso at isipan natin kay Christ Jesus. Kasi pag nag-aalala tayo, no, tapos hindi tayo nagpe-pray, kung ano-ano ang naiisip natin. Kaya dapat magpe-pray tayo, magpapasalamat tayo para hindi tayo mag-isip ng kung ano-ano, hindi tayo mag-alala. Kasi follower tayo ni Christ. Yung mga taong gumagawa ng yung mga kinukuhan lang yung sarili nilang buhay. So, yung mga tao na yon, hindi sila nakakapag-pray. So, kung nakakapag-pray sila, magkakaroon sila ng kalakasan. At yung mga bagay na iniisip nila na problema nila, mabibigyan nyo ng solusyon dahil magkakaroon sila ng peace of mind na galing kay Almighty Father. Kasi lahat yung problema, no, dadating talaga yan eh. Part na ng life yan na yun ang ginagamit ni Satanas para sirain tayo. Yun yung trials and sufferings natin, yung mga problems. Pero, yung mga problems na yun, kung follower ka ni Christ, mababaliktad mo yun. Imbis na maging, mo yun, magiging Waterloo mo yun, or magiging kahinaan mo yung mga problema na yun. Pag binigay mo yung kay Almighty Father, magiging kalakasan mo yun, mga problems na yun. Pag napagtagumpayan mo, kasi yung mga trials and problems, yun ang nagpapatibay sa atin, sa faith natin. Kung lagi mo lang naiisip si Almighty Father, kung lagi ka magpe-pray, yun ang maiisip mo, yung mga trials and suffering, yun ang magpapatibay sa ating lahat. Kasi sa ibang mga tao, sa hindi follower ni Christ, pag nakaranas ng trials and tribulations, sasabihin pinaparusahan sila ni Almighty Father. Nakakaranas tayo ng trials and tribulations dahil nga part ng life yun. And at the same time, hindi yun parusa, kundi tinutulungan tayo ni Almighty Father to rise above those situations. Gaya ni Jesus Christ na si Jesus Christ, syempre na nandito sa lupa, nagkaroon siya ng trials and tribulations, pero He rose above those trials and tribulations.
kahit buhay pa niya ang naging kapalit. So, ganun din tayo. Yung mga trials and tribulations, pinagdaanan ni Jesus Christ na pagtagumpayan niya, tayo rin mapagtatagumpayan din natin yon. Yun ang gagawin natin. Dahil yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Mahirap, no? Mahirap, talaga, mahirap. Pero, ang pattern natin, ang sample, si Jesus Christ. Ganito talaga ang buhay sa mundo. Lahat tayo, kahit anuman ang ating status sa buhay, mayaman ka man o mahirap ka man, saang parte ka man ng mundo magtago, saang lugar ka man magpunta, andon ang trials and tribulations. Kahit saang lugar, wala tayong mapagtataguan. Mapagtatagumpayan lang natin yung dahil kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. May matandang nagsabi sa akin, no? Hindi kasi mas older siya sa akin ng mga siguro 30 years. Mga ano na siya, 700 years old na kasi matanda na ako, di ba? 578 na ako. So siguro mga 700 years old na 'yon. Sabi niya sa akin yung buhay, yung problema nandyan lang yan. Hindi yan mawawala. Nandyan lang yan. Pero, nandyan lang yan, pero mawawala rin yan. Yun ang sabi niya sa akin. Natandaan ko yun. Hindi siya Christian. Hindi siya follower ni Christ. Pero yun ang sabi niya sa akin. Ang problema, dahil sa experience na siya, no? Marami na siyang experience sa buhay. Ang problema, nandyan lang yan, dumarating yan. Pero nawawala rin yan. Hayaan mo na. Yun na sabi. Kasi marami na siyang pinagdaanan. So, yung may mga tao tayong mamimit na kahit hindi follower ni Christ, matututunan, may mga matututunan tayo sa kanila. At yung mga hindi follower ni Christ yun, padala rin ni Almighty Father yun para makapag-impart sila ng knowledge nila sa atin. Okay? Verse 8 na tayo, no? Finally, gusto ko lang ikwento, yung di ba yung na-scam ako? So, ang laki ng problema ko noon. Ha? Dapat nga 2 beses ako ma-scam, pero hindi 1 beses lang ako na-scam. Pero, kahit na-scam ako, naituloy ko yung project na ginagawa ko. At, natalo ko yung nang-scam sa akin. Sa tulong ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, nakabawi ako. So, yun yung test sa akin ni Almighty Father. Actually, hindi yung test yun, kundi pinagalitan niya ako nun eh. Kaya na-experience ko yun. Aminado ako, pinagalitan ako ni Almighty Father nun. At nagpapasalamat ako dahil doon. Natuto ako. Dahil si Almighty Father, pinagsasabihan niya yung mga tao or na kinoconsider niya na mga anak niya. Tinuturuan niya ng leksyon yung mga anak niya na kinoconsider niya na anak niya. Kaya nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Dahil malaki ang natutunan ko doon. Malaki ang natutunan ko tungkol sa mga tao. So, yung pangalawang mga scam sa akin, hindi na ituloy. Papasalamat ako kay Almighty Father. Hindi nyo alam yan, no? May pangalawa pa palang mga scam sa akin. Meron. Pero, syempre, lumipas na rin, no? Andito na ngayon sa inyo. Sarap ninyo. Nagpapasala tayo ng Bible. So, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble,
whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito, no? So, sabi dito ni Paul, brothers and sisters, anuman ang katotohanan, okay? Anuman ang katotohanan, yun ang iisipin natin. Anuman ang mga magagandang bagay, yun ang iisipin natin. Anuman ang righteous, yun ang isipin natin. Anuman ang mga virtues, or good, or honorable, or upright, yun ang isipin natin. Yung mga bagay na pure, lovely, at kahanga-hanga, anything that is excellent or praiseworthy, yun ang lagi nating iisipin. Ano ba yung mga noble, true, right, pure, lovely, ano ba yun? Admirable, excellent, praiseworthy. Think of such things. Saan lang natin makukuha itong true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy? Makikita lang natin to kay Almighty Father. Yung nobleness, righteousness, purity, loveliness, admirable, excellent, praiseworthy. Si Jesus Christ to, tsaka si Almighty Father. So sila ang titignan natin. Laging sila ang iisipin natin. Para lagi tayong maging masaya. Magkaroon tayo ng joy. Hindi lang happiness, no? Joyfulness. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So sabi dito ni Paul, kung ano man ang natutunan natin o natanggap natin o narinig natin o nakita natin sa Kanya, i-practice natin yon. Ano ba yung nakita natin kay Paul? So ang nakita natin kay Paul, sinusunod niya si Jesus Christ. So ganoon din ang gagawin natin. Susundan din natin ang yapak ni Jesus Christ. Hindi natin susundin ang yapak ni Paul. Ang susundin nating yapak, si Jesus Christ. Ano bang kasi whatever you have learned or received or heard from me, kung ano man nakita niyo sa akin, yun ay practice niyo. Ano bang nakita natin kay Paul? Yung pagsunod niya kay Jesus Christ. So tayo, ang gagawin natin, susundan din natin si Jesus Christ. Kasi yun ang turo ni Paul dito sa mga sinulat niya. Hindi natin susundan si Paul, ha? Hindi natin isasambahin si Paul. Hindi natin itataas ang pangalan ni Paul kasi servant lang din si Paul. So, ang susundan natin na yapak, si Jesus Christ. Wala nang iba. Kasi yun ang nakita natin ginagawa ni Paul. Wala siyang binabanggit na tao dito. Wala siyang sinasabing, si Peter ang sundan natin. Wala. Nirebuke nga niya, di ba si Peter? Kahit na mas senior si Peter sa kanya, nirebuke niya. Pinagsabihan niya si Peter, ang lakas ng loob ni Paul. Kasi pag nasa sayo ang katotohanan, magiging malakas ang loob mo. So sino yung katotohanan na yun? Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kaya mong i-rebuke lahat kung nasa sayo ang katotohanan, kung alam mo kung ang katotohanan. Magiging matapang ka. Kaya ang nakita natin kay Paul, yung sinashare niya, si Jesus Christ. Kaya yun din ang gagawin natin. I-share din natin ang pangalan ni Jesus Christ sa ibang mga tao. Susundan natin ang yapak ni Jesus Christ, yung kanyang path na dinaanan. Ito tayo sa verse 10. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me.
Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Sabi ni Paul, nagpapasalamat ako ng malaki kay Lord Jesus Christ kasi yung nakita ko yung concern niyo sa akin. Oo, alam ko concern kayo, pero wala kayong opportunity or wala kayong pagkakataon na maipakita yon. Pero alam ko na concern kayo sa akin. Itugtog natin 11, verse 11. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Hindi ko sinasabi ito dahil sa nangangailangan ako. Dahil sa kahit anong pagkakataon, naging kontento ako. Kasi dito, nagpadala ng tulong ang mga Philippians. Kaya nga nagpapasalamat siya dahil may concern sa kanya. Dati hindi niya alam niyang concern sa kanya ang mga Philippians. Pero may pagkakataon na hindi kahit hindi niya nakikita na concern sa kanya, alam niyang concern sa kanya. Ito lang ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na maipakita sa kanya. At yun ay hindi dahil sa nangangailangan siya, sabi ni Paul. Hindi dahil sa nangangailangan ako. Pero kasi natuto ako kung maging kontento kung ano ang meron ako. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Alam ko ang feeling ng nangangailangan at ang feeling ng nakakaangat sa buhay o nakakariwasa or abundant ang buhay. Alam ko ang feeling nun. Sabi ni Paul, I have learned the secret of being, natuto ako yung sikreto na pagiging isang kontento sa kahit anong sitwasyon. Kahit na magutom or mabusog man ako, mabuhay ng sagana or sa pangangailangan, natuto akong magkontento. Sabi ni Paul, I can do all this through Him who gives me strength. Kaya kong gawin ang lahat dahil kay Jesus Christ na nagbibigay sa akin ng kalakasan. So, tayo din ganito, maging kontento tayo. Kasi si Paul, kaya yung naging kontento siya sa kahit na in plenty siya or in want. Kahit busog siya or gutom siya, natuto siyang maging kontento dahil yung kalakasan niya nanggagaling kay Jesus Christ siya kay Almighty Father. Kaya niyang gawin ang lahat. Ganon yung sakripisyo na ginawa ni Paul. Kaya niyang gawin ang lahat. Sa tulong ni Jesus Christ, ang lakas ng loob ni Paul. Kaya ba natin to? Jesus, kaya ba natin? I can do all these things through Christ who gives me strength. So, lahat ng kalakasan galing kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit. Para maging kontento tayo. Minsan may mga tao na nasa kanila na ang lahat, hindi pa rin sila kontento, minsan sasabi, kapag punta lang ako sa ganung bansa, magiging masaya na ako. Nakapunta ka sa ganung bansa, naging masaya ka na ba? Nakontento ka na ba? Hindi ka pa naging kontento, di ba? Nakabili lang ako ng ganun sasakyan, kontento na ako, masaya na ako. Hindi, nakabili ka ng ganun sasakyan, kontento ka. Hindi, gusto mo pang dagdagan, di ba? Nung, example, alam niyo yung Nokia? Yung Nokia na walang antena, kasi nang uso yung cellphone na may antena, matanda na kasi ako. Ilan taong ba kayo nalabas yung Nokia? Pangarap ko noon yung magkaroon ng cellphone. Gusto ko ng Nokia. Pag nagkaroon ako ng Nokia na ganong model,
Masaya na ako. Ito na ang cellphone ko. Hindi na ako magpapalit forever na to. Mamahalin ko tong cellphone na to. Magiging masaya ako sa cellphone na to. Oh, nagkaroon ako ng ganong cellphone. May dumating na bagong model. Ay, may bago ng model. Oh, hindi, palitan ko na to kasi may bagong model na. Pag meron na talaga akong ganong model, masaya na to. Hindi pa rin, di ba? May labas na iPhone. Pag nagka-iPhone ako, mas kompleto na ako, masaya na ako. Hindi pa rin. Hindi makontento ang tao. Kaya tayo hindi makontento. Kasi nga, yung void sa puso natin, ang makaka-feel lang nun, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Yung gusto nating mga damit na madami, na paiba-iba tayo ng damit. Kasi hindi tayo makontento. Alam natin may damit na tayo dati. May damit na ako dati, hindi ko lang alam kung ano. Pero alam ko makukontento ko. So kaya ang ginagawa ngayon natin, bili tayo ng damit. Or try ng mga damit na mga mamahalin. Pero kahit na gaano kamahal, hindi pa rin ano. Kasi si Jesus Christ lang tsaka si Almighty Father makakapag-complete sa atin. O, halimbawa, gusto ko yun yung ano na yun, gusto ko yun ang maging ano ko, crush ko yun eh. Gusto ko yun eh, gusto ko yung ano na yun, gusto ko maging ano yun, partner, asawa, boyfriend, girlfriend, gusto ko yun eh. Pero pag naging ano man na yun, ay masama ugali na to, ayoko na nito, o di papalitan mo na no, or kahit kasal na kayo, di ba? Gusto ko yun ang asawa ko, tapos pag naging napag-asawa mo na, ay pangit ng ugali na to, gusto ko nang palitan to, hindi rin makontento, di ba? Kasi nga, ang makakapag-complete lang sa atin, in anything, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kaya, hindi pa matapos. Kaya nga, di ba lagi tayo nagpapaganda kailangan gumanda ako. O, na-attain mo na yung ganong look. Hindi, yung pangit pa rin. Kailangan, sa kaka-modify mo ng itsura mo, kung ano nang pinagagagawa mo, lalo kang pumangit. No? Kasi nga, alam natin na may kukumpleto sa atin, na may tatanggap sa atin, na kung alam natin meron tayong itsura, nakatanggap-tanggap, hindi lang natin alam kung paano ma-attain yun. Ngayon, alam na natin bilang follower ni Christ kung paano ma-attain yun. Magiging complete tayo kay Jesus Christ. Kaya nga in all aspect of our lives, si Jesus Christ lang, tsaka si Almighty Father ang kukumpleto sa atin through the power of the Holy Spirit habang nandito tayo sa mundo na to. So, wag tayo mag-aalala pag napalitan na ang katawan natin, nawala na sa atin ang katawan natin, na hiniram lang natin, makukuha na natin yon, yung inaasam natin na completeness, yung satisfaction, yung holiness kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Makasama natin sila. Alam ko takot kayo, pero magpe-pray tayo para hindi tayo matakot. Pero hindi ko pa kasi sabi ngayon, no? May time frame si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Pero si Paul nagbabanggit siya, no? Hindi kasi siya natatakot eh. Si Paul hindi siya natatakot kasi nga nakita na niya sa vision. Kaya wala nang takot si Paul. Andito na sa verse 14. Nasa verse 14 pa lang tayo. Yet it was good of you to share in my troubles. Pero nagpapasalamat ako sa inyo kasi nakikishare kayo sa aking aking mga troubles. Sa mga tulong nyo. Nagpapasalamat ako sa pag-share nyo ng mga ng tulong sa akin.
Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. So walang nag-share kay Paul except sa ang mga Philippians. Kaya nagpapasalamat si Paul sa mga Philippians kasi concerned sila kay Paul. Kaya nga binanggit dito, early days nung kanyang pag-share ng Word of God, galing siya ng Macedonia, walang church ang tumulong sa kanya o nag-share sa kanya ng kung ano man or nag-give sa kanya ng mga gifts. Wala. Kundi ang mga Philippians lang. So, ipinapakita dito na si Paul hindi siya nanghihingi, no? Walang hinihingi si Paul, di ba? Kasi kung may hinihingi si Paul, babanggitin niya dito, wala siyang binabanggitan ng hingi siya. Wala kang nagbigay sa kanya eh. Oh. So, ang nagbigay lang sa kanya ay yung mga Philippians. Kaya nagpapasalamat siya sa mga Philippians. So, makikita natin na walang sapilitan ng panghingi o pagbigay ng tulong. Kasi, sa ngayon, sapilitan, meron ako isang nakitang religion, nililista pa nila. Kung every Sunday yon, ililista nila, o nagbigay ka ba, o magkano ang binigay mo, ililista nila. Para silang may bank book. Tapos doon sa bank book na yon, pwede mong makita. O ito, ganito na ang mga naibigay mong pera. Kasi deposit daw nila yon doon sa religion na yon. Pero, pag deposit mo nun, hindi mo na mawi-withdraw yon. Nakalista lang yun doon. Lahat hinihingan kahit mahirap na mahirap. Hinihingan kahit mahirap. Kahit nangangailangan yung brethren na yon, hinihingan pa rin. May listahan doon. Hindi ganun si Jesus Christ, ha? Hindi naglilista si Jesus Christ. Hindi kailangan na Jesus Christ ng pera. So, nangangailangan, hindi ko gustong ibanggitin to lagi pero nababanggit ko lagi kasi tungkol sa pag-share to ng gifts or sa pagbibigay kay Paul. So, walang sapilitan, Kung may gusto kang itulong mo sa kapwa mo, tao. Huwag mo nang idaan sa, bakit ililista pa? Hindi ganun mamuhay si Jesus Christ. Hindi namimilit si Jesus Christ. Hindi namimilit si Paul. Naging kontento si Paul kahit anong pagkakataon. Yung pinupuntahan ba ninyo na religion, naging kontento ba? Yung isang religion na yun, pinapakita nila na happy family sila, na maayos ang pamilya nila, ganon. Pero dahil sa mayaman sila, meron silang other family, pero wala dito sa bansa natin, nasa ibang lugar. At yung other family na yun, hindi magsusumbong dahil nasusuportahan din sila ng religion na yun. Naintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Gumagawa ng adultery, pero syempre hindi makikita, walang proof. Dahil nga may mga bodyguard sila, may mga nag-check muna bago ang pero gumagawa sila ng adultery.
secret na secret yun. Ba't ko alam? Hindi ko alam. So, ibang family, may family yung iba, nasa ibang bansa. Yun ang sinusuportahan. Kaya, sabi ni Paul, kontento si Paul. Kaya, yung ibang mga church na hindi makontento, inililista pa. Kasi may iba silang sinusuportahan eh. Na pamilya nila, na nasa ibang bansa. At pag gumagawa sila ng kalokohan, pupunta pa ng ibang bansa kasi ganun kadami ang pera nila. Doon sila kukuha ng mga binabayaran. Dahil sa sobrang dami ng pera na nila. Kaya yung pagmamahal sa pera, sinasabi na hindi nila mahal ang pera, no? Pero, bakit mo ililista? Ba't pinipilit mo ang tao? Si Jesus Christ hindi namimilit. Si Paul hindi namimilit. Naging kontento siya, oh. Wala nga nagbigay sa kanya, eh. Kaya magbabasa tayo ng Bible para hindi tayo maligaw. Kaya nga sabi, kahit nagbabasa tayo ng Bible, kayo mismo, magbasa ng Bible. Para makita ninyo. Ituloy natin, verse 14. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. So, talaga nagsishare ang mga Philippians kay Paul. Kahit na nung nasa Thessalonica si Paul. Nagsishare ng Word of God si Paul sa Thessalonica. Pero nagpapadala ng tulong ang mga Philippians. Meron pa akong alam, iba naman tong denomination. Mag-asawa sila, leader sila. Tapos, gumawa sila ng mga branches. Tapos silang mag-asawa, palipat-lipat. Tapos na silang mag-preach doon naman sa ibang branch. Tapos yung isang asawa naman, tapos na siya mag-preach doon naman sa ibang branch. Ginawang business. Kaya nga hindi nga pwedeng maging leader ang isang babae. Bakit hindi niya sinusuportahan yung asawa niya? Bakit nagtatayo pa siya ng branch para siya naman mag-officiate or mag-oversee doon sa ibang branch? Dapat sinusuporta. Anong nangyayari sa mga organisasyon na nagsasabing Christian sila? Anong nangyayari? Ba't ganon? Isutuloy natin sa verse 17. Not that I desire gifts. What I desire is that more be credited to your account. Hey, dahil sa gusto ko ng gift, sabi ni Paul. Hindi niya gusto. Okay? Hindi yun ang inaasam niya. Ang inaasam ni Paul ay makredit yung kanyang tulong sa account ng mga tao yun para kay Almighty Father, acknowledge ni Almighty Father yung tulong na bigay nila kay Paul. Yun ang desire ni Paul. I have received full payment and have more than enough. Tingnan mo, sabi ni Paul, I have more than enough. I received full payment.
bayad na siya. Fully paid na. I have more than enough. Nananagana. Si Paul. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. Sobra-sobra na ang nabigay ninyo. Lalo na nung pinadala ninyo, na-receive ko yung padala ni Epaphroditus na gifts na pinadala ninyo. Nagpapasalamat ako, kaya I have received full payment. I have more than enough. Ibig sabihin, ang dami nyo nang naibigay. Nagsasabi si Paul, ang dami nyo nang naibigay. More than enough. Yun ang sabi ni Paul. Yung dating inatinan ko, no, hindi, laging kulang. Yung mga pinupuntahan ko, may daming nakalista ron, no? Ang haba na ito, listahan dito. Sino man bibigyan ko dito? Isang ministry ba ako magbibigay? Lahat ba ng ministry na to? Bibigyan ko ba to? Ano ba yan? Wala naman akong trabaho. Tapos nakalagay, prayer request. Paano ka makakapag-prayer na nakakahiya? Mag-prayer request ka, tapos wala akong naibigay, nakakahiya. Hindi na ako magpapa-prayer request kaya. Paano gagawin ko kaya? Or magpa-prayer request ako, tapos maliit lang ang binigay ko. Ba't maliit lang ang binigay nito? Hindi ko maintindihan, ano? Hindi natin ipag-pray ito kasi maliit lang ang binigay. Ganun ba ang gagawin? Hindi ko maintindihan, no? Pero pag malaki ang binigay, pinagmamalakasan pa. Diba sinasabi pa sa buong kongregasyon, oy, ang laki ng binigay. Magpasalamat tayo kay Almighty Father. Ang laki ng binigay ni brother. Hindi natin siya papangalanan, pero dinidescribe. No? Pag description niya, dahil alam ko, ay sikat ito At teka muna, syempre napapuzzle yung mind ko. Pinagtatagpi-tagpi ko ngayon yung mga ganito daw siya, ganito daw, ganun. Kilala ko na to. May clue Pinagamalakasan. Kaya hindi ko maintindihan. May clue, kaya nalaman ko kung sino, kahit hindi banggitin yung pangalan, may clue, kilala ko na to. Hindi yung hindi yon. Hindi isip nyo, hindi yon. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin kung sino. So ito, natanggap niya na yung gifts, no, na galing sa mga Philippians sa dala ni Epaphroditus. Kaya more than enough na siya, amply supplied na siya. Sobra-sobra na. They are a fragrant offering and acceptable sacrifice pleasing to God. So yung offering na ibinigay nila kay Paul ay natutuwa si Almighty Father dahil tinulungan nila si Paul. Ginawa nila yung kanilang ang kusang loob na pagbibigay. Na nag-sacrifice sila para matulungan si Paul at natutuwa si Almighty Father doon. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. At kung anuman ang inyong mga pangangailangan, si Almighty Father na ang magbibigay sa inyo nun. According sa kayamanan at gloriousness ni Jesus Christ. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. So sinulat niya to, nag-testify siya rito, nagsumulat siya sa mga Philippians para bigyan ng papuri si Almighty Father sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Greet all God's people in Christ Jesus. Sabi ni Paul, the brothers and sisters who are with me send greetings. So may makasama siyang mga brothers and sisters, no, na nagsisend na greetings, na ikamusta sila. All God's people here send you greetings, especially those who belong to Caesar's household. So, hindi binabanggit dito kung sinong Caesar to, kung si Augustus Caesar or si
Philip Caesar. Sino ba si Philip Caesar? Meron bang Philip Caesar? Baka na, artista ba yun? Si Philip Caesar. Artista pala. Si Augustus Caesar, tsaka may mga Caesar kasi, di ba? Augustus Caesar. May mga ganun kasi. Sino ba si Augustus? Caesar Augustus. Hindi si Caesar Augustus to eh. Ito bang Caesar yun? Claudius Caesar. After ni Claudius Caesar, si Claudius Caesar. Si Claudius Caesar. So, nung time na yon na nakakulong siya, nandun siya sa house, sa kay Claudius Caesar. Kaya, may mga household si Claudius Caesar na mga Christian na din. Kasi na-share na ng Word of God ni Paul habang nakakulong siya. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Amen means so be it, no? So be it. Ayan, so natapos na natin yung itong Book of Philippians. Next time, ano kayang natin? Konti na lang, malapit na tayong matapos na magbasa ng New Testament. Sana naiintindihan ninyo, no? Kahit utal-utal ako magsalita, hindi ako magsalita. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa tulong niya at sa pagmamahal niya, pati na rin kay Jesus Christ na lagi nang pinapadala sa akin ng Holy Spirit sa atin para gabayan tayo at bigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw. Everyday, lagi tayong dapat mag-pray, no? At lagi magbabasa ng Bible, kahit mag-isa lang kayo. Kahit one chapter a day. Kahit hindi nyo naiintindihan, mag-pray tayo kay Almighty Father na maintindihan natin dahil makikita niya yung puso natin na gusto natin siyang makilala ng lubusan. Maraming salamat, no? At lagi nating alalahanin, lagi nating ilagay sa puso at isipan natin na mahal na mahal tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Hindi nila tayo pababayaan. Sila yung ating tunay na family.